Confident si VP Sara sa pagtabla ng ICC sa interim request ng kanyang ama. Matapos sabihin ng pre-trial chamber na isa sa mga dahilan nito ay mismong mga pahayag ng bise na nais niyang itakas si FPRRD. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Hindi muna nagsalita si Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtabla ng ICC sa interim release request ni former President Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague dahil sa alleged crimes against humanity. Hold ko na lang muna, ma'am, yung comment ko dito sa ICC case, no? Kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa mga na biktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. Matatandaan na sa inilabas na desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber kasama sa mga rason kung bakit hindi pinayagan ang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo ay dahil sa mga public pronouncement ni VP Sara na sinasabing iuuwi nito ang kanyang ama sa Davao City. Kabilang din siya na naratibong galing mismo sa pamilyang Duterte na ayon sa ICC, tila may layong i-delegitimize ang court proceedings sa pagsasabing kidnapping ang ginawang pag-aresto kay FPRRD. Kasalukuyang nasa Davao si VP Sara para makisimpatya sa mga biktima ng magnitude 7.4 na lindol sa Manay, Davao Oriental. So mamaya ko na sagutin at magbigay ng komento sa ICC at sa iba pang mga issues. Hindi na rin muna nagkomento ang bise sa ginawang pagtapyas ng Kamara sa proposed 2026 budget ng OVP. 733.2 million pesos na lamang ang ibibigay sa OVP mula sa original proposal nitong 889.2 million pesos. Matatanda ang ito rin ang naging 2025 budget ng ahensya. Paraan daw ito para madisiplina ang bise, ani ML Portales Representative Laila De Lima na naghain ng mosyon para tapyasan ang pondo ng OVP. Hindi kasi dumalo ang bise sa plenary deliberations ng OVP budget at nagtakda pa ng iba't ibang kondisyon kung nais talaga ng Kamara na siya ay dumalo. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot ng mga tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Pero hindi pinalagpas ni VP Sara na magsalita tungkol sa pagkakatalaga ni Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman at sa plano nitong silipin ang kanyang SALN. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Dagdag naman ng bise, hindi niya raw itatalagang ombudsman si Remulla kung siya ang Pangulo. Kaya ipagpapasa Diyos na lang daw niya ang mga gagawin ni Remulla bilang ombudsman. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionario News Channel.